Wellman TV. Bobby Aguilar. Kabanata 876, Kabanata 876, Paghahanap para sa Mystic Realm Master. Obadiah Heptenstall. Ang karamihan ay tila hindi pamilyar sa pangalang ito. Maging si Mark Fraley ay hindi napigil ang tuyain, ang Capital City Martial Arts Association ay hindi nangangailangan ng basura. Basura. Matapos marinig ang mga salitang ito, ang lalaking nakaitim na damit ay agad na nagalit. Mr. Fraley, sinasabi mo bang basura ang ulo ng pamilya natin? Sinulyapan siya ni Mark Fraley, ngumuso at sinabing, lahat ng kilalang aristokratikong pamilya ay tumatanggap ng imbitasyon mula sa ating Capital City Martial Arts Association. Tungkol naman sa Obadiah Heptenstall na ito, hindi pa namin siya narinig kahit kailan. Biglang lumamig ng ilang degrees ang mukha ng lalaking nakasuot ng itim. Kung basura ang aming Panginoon ng pamilya, kung gayon natatakot akong lahat ng tao rito ay basura, malamig na sagot ng lalaking nakaitim na damit. Anak, sinong tinatawag mong basura? Ang pananalitang ito ay agad na nag-udyok ng sama-samang galit. May hamampet sa mesa, tumayo, tinuro siya, at nagmura, nililigawan mo si kamatayan. Hindi pinansin ng lalaking nakasuot ng itim ang kanilang galit, ibinaling ang tingin kay Mark Fraley, na may malamig na ngiti, Mr. Fraley, isang karangalan sa iyo na makatrabaho ang aming Panginoon ng pamilya. Dahil hindi mo alam kung ano ang makakabuti para sa iyo, huwag mo kaming sisihin sa pagiging masungit. Sana hindi mo ito pagsisihan. Mark Fraley mocked, are you threatening me? You dare to threaten the Capital City Martial Arts Association. Ang Capital City Martial Arts Association ay maaaring ang pinuno ngayon, ngunit hindi ibig sabihin na ito ay palaging magiging, ang itim na damit na lalaki ay nanunuya. Pagkatapos niyang bitawan ang mga salitang ito, tumalikod siya at naglakad palayo. Nang makarating siya sa pintuan, huminto ang lalaking nakasuot ng itim. Magpapadala ako ng mensahe sa ngalan ng ulo ng ating pamilya, walang pakialam na sabi ng lalaking nakaitim na damit. Ang iyong pag-uugali ngayon ay tiyak na magdudulot ng kapahamakan sa iyong sarili. Matapos iwanan ang mga salitang ito, hindi lumingon ang lalaking nakasuot ng itim, at umalis. Hindi sineseryoso ni Mark Fraley ang lalaking ito na nakasuot ng itim at wala siyang pakialam sa alinmang Obadiah Heptenstall. Ang impluwensya ng Capital City Martial Arts Association ay bumababa, at upang masiguro ang kanyang sariling katayuan, ipinatawag ni Mark Fraley ang pulong na ito. Kung hindi, dahil sa ugali ng Capital City Martial Arts Association, hindi siya magbibigay ng dalawang sigaw tungkol sa mga aristokratikong pamilyang ito. Sa taong ito ay isisilang ang isang martial saint, at sa oras na iyon, ang Capital City Martial Arts Association ay magpapadala rin ng mga martial saints upang hulihin si Bobby Aguilar. Ang ilan sa inyo dito ay aalagaan din namin. Sa sandaling magbago ang Great Era, ang isang individual ay tiyak na taot-antong sa Martial Saint Realm. Ang bawat pagbabago sa mga pangyayari ay maaaring potensyal na baguhin ang umiiral na balanse ng kapangyarihan. Kaya naman, kailangang makuha ng Capital City Martial Arts Association ang puso ng mga tao bago iyon mangyari. Kung hindi, ang panahon kung saan maaaring mamuno at mangibabaw ang Capital City Martial Arts Association ay mawawala ng tuluyan. Handa kaming maglingkod sa Capital City Martial Arts Association. Tumayo ang lahat at magalang na nag-alay ng kanilang serbisyo. Ikanaway ni Mark Fraley ang kanyang kamay at sinabing, dalhin ang mga regalo. Sa sandaling bumaba ang kanyang boses, ang kanyang mga tagasunod ay nagdala ng ilang mga kahon. Sa loob ng mga kahon na ito ay mga halamang gamot at mahiwagang artifact. Ang mga halamang gamot ay higit sa 5,000 taong gulang sa bisa, at kahit na ang mga mahiwagang artifact ay hindi martial saint weapons, ang mga ito ay may pinakamataas na kalidad. Ito ay isang welcome gift lamang. Ang lahat ng mahuhusay na inapo ng mga marangal na pamilya ay tatanggap ng aming suporta sa mapagkukunan, patuloy ni Mark Fraley. Higit pa rito, ipapatala namin ang iyong mga inapo sa Capital City Martial Arts Academy. Pagkasabi pa lang niya nito ay mas lalong natuwa ang lahat.
Ang Capital City Martial Arts Academy ay ang banal na kapital sa kanilang mga puso. Bago ito, ang pagsisikap na makapasok ay halos imposible maliban kung sila ay kabilang sa isa sa mga nangungunang marangal na pamilya ng Capital City. Hindi sila makapaniwala na ang kanilang mga inapo ay maaaring sumali sa Capital City Martial Arts Academy ngayon. Salamat, Mr. Fraley. Ang bawat isa ay nagpahayag ng kanilang malalim na pasasalamat ng sama-sama. Ikinaway ni Mark Fraley ang kanyang kamay at sinabing, "Sige, dito na magtatapos ang pulong ngayon. Maaari kang bumalik at pumili ng mga talento mula sa iyong mga angkan." Dapat silang sumali sa Martial Arts Academy sa ika-6 na araw. Matapos ikalat ang mga tao, bakas ng pangungutya ang bumungad sa mukha ni Mark Fraley. Lumingon siya kay Chanang sa kanyang tabi at sinabing, "Nakita mo ba? Hanggat nakakakuha ng kaunting benepisyo ang mga taong ito sa ibaba, mapupuno sila ng pasasalamat, at magtatrabaho para sa iyo." Humalaklak din si Chanang, "Sa tingin ba nila ay gusto natin silang alagaan? Ang layunin ng paggawa nito ay gamitin lamang sila bilang kanya na kumpay." Sa puntong ito, biglang nagtanong si Mark Fraley, "Mayroon bang kamakailang balita?" Agad na iniyuko ni Chanang ang kanyang katawan at sinabing, "Ayon sa binanggit ng Master, may taong tatango sa Martial Saint Realm sa Dragon Rising Day. Sa araw ding iyon, ang ating Second Secret Realm ay magpapadala ng 3 Martial Saints para patayin si Bobby Aguilar." Huminga ng malalim si Mark Fraley at bumulong sa sarili, "Dragon Rising Day, parang may oras pa ako." Nang marinig ito, tahimik na sinabi ni Chanang, "Young Master, iminumungkahi kong mag-ingat bago iyon. Subukang huwag pukawin si Bobby Aguilar, para maiwasan ang mga komplikasyon." Sinulyapan ni Mark Fraley si Chanang at malamig na sinabi, "Sa tingin mo ba hindi ako kalaban ni Bobby Aguilar? Siguradong hindi ko iyon sinasadya." Mabilis na tanggi ni Chanang. Ngumuso si Mark Fraley, "Huwag kang mag-alala, nakalkula ko na ito. Hindi ako kikilos ng walang ingat." Agad na tumango si Chanang, "Oo, Young Master." Inilatag ng Capital City Martial Arts Association ang plano nito ng palihim, ngunit walang kamalay-malay si Bobby Aguilar. Pareho ang iniisip niya ang gawin ang lahat ng kanyang pagsisikap sa pagbuo ng Heaven Gate para kontrahin ang Capital City Martial Arts Association. Ngunit sa ngayon, para kay Bobby Aguilar, ang pinakamahalagang bagay ay palakasin ang kanyang lakas at humanap ng paraan para makuha ang solusyon sa spirit binding technique. Maingat na binilang ni Bobby Aguilar ang lahat ng mga mapagkukunang kinokontrol niya sa kanyang mga kamay. Ang mga mapagkukunang ito, kasama ang walang may-ari na Mystic Realm, ay sapat na para kay Bobby Aguilar na pumasok sa Martial Saint Realm. Sa ikatlong araw, dumating si Bobby Aguilar sa tirahan ni Ignacio Burke ng madaling araw. Naghintay siya ng isang buong araw hanggang sa gabi nang sa wakas ay bumalik si Ignacio Burke sakay ng kanyang sasakyan. Dahan-daang huminto ang sasakyan sa harap ni Bobby Aguilar. Ikinaway ni Ignacio Burke ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig kay Bobby Aguilar na sumakay sa kotse. Pagkasakay sa kotse, tahimik si Ignacio Burke, mabilis na nagmamaneho sa isang tiyak na direksyon. Sa paglalakbay, malamig na sinabi ni Ignacio Burke, "Ang Capital City Martial Arts Association ay gumagawa ng mga paggalaw kamakailan." "Anong klaseng galaw?" Nagtatakang tanong ni Bobby Aguilar. Mataimtim na sinabi ni Ignacio Burke, na tipo nila ang karamihan sa mga nangungunang aristokratikong pamilya sa mundo para sa isang pulong. Malamang na nakatarget ang pulong na ito laban sa iyo. Tinapon nila ang mga aristokratikong pamilya. Bahagyang kumunat ang noo ni Bobby Aguilar. Ignacio Burke affirmed with a grunt, "Huwag maliitin ang mga ito. Karamihan sa mga clans na ito ay nagtataglay ng makabuluhang mga mapagkukunan. Kung sila ay magkaisa, mahihirapan kang harapin. Bukod dito, ang mga angkan sa loob ng mga lihim na kaharian ay maaaring maglunsad ng mga ambush attack." Huminga ng malalim si Bobby Aguilar, "I see, thank you, Commander Burke." Bumilis ang sasakyan sa kalsada at mabilis na nakarating sa isang mansyon.
Ang mansion ay isang Chinese-style na gusali, at ang pasukan ay may malaking, secret, character na nakasabit dito. Nandito na tayo. Ipinaroda ni Ignacio Burke ang sasakyan sa pasukan. Nagsindi siya ng sigarilyo, huminga, tumuro sa unahan, at nagsabi, ito ang tirahan ng Mystic Realm Master. Tumango si Bobby Aguilar, pinipigilan ang pananabik sa kanyang puso, tahimik siyang nagsalita. Basta handa siyang tumulong, malapit na akong makapasok sa Martial Saint Realm. Kabanata 877, Kabanata 877, Pagbubukas ng Mystic Realm na walang may-ari. Ibinaling ni Bobby Aguilar ang kanyang tingin kay Ignacio Burke, at sinabing, Commander Burke, sigurado ka bang tutulong siya? O baka itanong ko, tiwala ka ba na maaasahan siya? Napabuga ng usok si Ignacio Burke at sinabing, siya ay matandang kaibigan ko, walang duda tungkol dito. Nakahinga ng maluwag si Bobby Aguilar, at walang humpay na bumaba ng sasakyan. Sabay silang pumasok sa bahay ng Mystic Realm Master na ito. Pinagmasdan ni Bobby Aguilar ang palamuti ng silid. Isang malaking pagpipinta ng kaligrapya ang nakasabit sa dingding sa hilaga, at sa timog na bahagi ay ipinakita ang isang mahiwagang artifact. Bukod dito, natuklasan ni Bobby Aguilar ang hindi mabilang na mga lihim na kayamanan at materyales sa looban na ito. Pasulyap-sulyap sa marangyang paligid, nanatiling tahimik si Bobby Aguilar, na sinusundan ng mga yapot ni Ignacio Burke papunta sa Great Hall. Sa gitna ng Great Hall, isang matandang lalaki ang nagtitimpla ng tsaa. Ang kanyang buhok ay ganap na puti, at siya ay may mahabang balbas. Ang kanyang kilos ay nagpapahiwatig ng isang hangin ng kawalang kamatayan. Mabilis na dinala ni Ignacio Burke si Bobby Aguilar sa matanda at sinabing, ito si Master Happy Ferguson. Nagmamadaling yumuko si Bobby Aguilar at sinabing, nice to meet you, Master Ferguson. Bahagyang tumango si Happy Ferguson, pagkatapos ay bumaling kay Ignacio Burke at tumawa, hindi dumadalaw si Commander Burke nang walang dahilan, sabihin mo lang kung ano ang kailangan mo. Hindi umimik si Ignacio Burke, itinuro niya si Bobby Aguilar, na inihayag ang kanilang layunin. Naghahanap ka ng Mystic Realm Master. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Happy Ferguson. Tumango si Bobby Aguilar at sinabing, eksakto, kung makakatulong si Master Ferguson, lubos akong magpapasalamat. Pinagmasdan ni Happy Ferguson si Bobby Aguilar pataas at pababa, nagtatanong, ano ang kailangan mo ng Mystic Realm Master? Kailangan kong magbukas ng Mystic Realm na walang may-ari, sagot ni Bobby Aguilar. Nagpatuloy si Happy Ferguson, isang Mystic Realm na walang may-ari. Nasaan itong Mystic Realm na walang may-ari? Nang sasagot na sana si Bobby Aguilar, mabilis niyang binago ang kanyang sagot ng nakangiti, sa South Island. South Island. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, tumawa si Happy Ferguson, ako ay matanda na, at matagal nang nagretiro sa mundong ito. Hinamplas ni Ignacio Burke ang balikat ni Happy Ferguson at sinabing, ano? Sinasabi mo bang kailangan kong magmakaawa para magawa mo ito? Sinasabi ko sa iyo, hindi lang ako ang nagtatanong. Bagamat hindi ito tahasang sinabi ni Ignacio Burke, malinaw ang pahiwatig. Mas alam ni Happy Ferguson kaysa sa sinumang kinakatawan ni Ignacio Burke. Hehe, nagsalita na si Commander Burke, kaya hindi ako pwedeng umupo na lang, nakangiting sabi ni Happy Ferguson. Kaagad, ikanaway ni Happy Ferguson ang kanyang kamay at lumitaw ang isang binata mula sa mga anino. Guro. Lumakad ang binata sa tabi ni Happy Ferguson at bahagyang yumuko. Tumango si Happy Ferguson at nagpakilala, ito ang aking apprentice na si Spike Schneider, na nakakabisado ng higit sa 8,000 Mystic Keys, kaya niyang buksan ang karamihan sa Mystic Realms. Kung ayaw mo, hayaan mo siyang samahan ka. Tumaas ang isang kilay ni Bobby Aguilar, ipinahayag ang kanyang pagkagulat, Mr. Ferguson, seryoso ka ba? Dahil nagsalita na si Commander Burke, dapat akong magsikap, nakangiting sabi ni Happy Ferguson. Agad na pinasalamatan ni Bobby Aguilar si Happy Ferguson, na nagsasabing, salamat, Mr. Ferguson. Tumango si Happy Ferguson at sinabing, mauna na kayong dalawa, bukas ipapadala ko si Spike para hanapin kayo. Sige.
Tumango si Bobby Aguilar bilang pagsang-ayon. Pagkatapos, nagpalitan ng pagbati sina Ignacio Burke at Happy Ferguson, at umalis si Bobby Aguilar sa tirahan ni Ferguson. Nang nasa loob na ng kotse, tahimik na sinabi ni Bobby Aguilar, "Commander Burke, kailangan kong magtanong muli, maaasahan ba itong si Mr. Ferguson?" Sinulyapan ni Ignacio Burke si Bobby Aguilar, sinabing, "Kung wala kang tiwala sa kanya, huwag mag-atubiling maghanap ng sarili mong Mystic Realm Master. Hindi yun ang ibig kong sabihin." Umiling si Bobby Aguilar. "Palagi kong nararamdaman. Ang mga bagay ay masyadong maayos, at din." "At ano?" tanong ni Ignacio Burke. Umiling si Bobby Aguilar at tumawa, "Baka nag-o-overthink ako. Ipapadala ko si Spike para hanapin ka bukas," putol ni Ignacio Burke. Tumango lang si Bobby Aguilar, hindi na nagsalita pa. Samantala, sa Great Hall ng Ferguson Residence, dahan-daang tumayo si Happy Ferguson. Ang kanyang mga kamay ay inilagay sa kanyang likuran, mahinahon niyang sinabi, "Dapat narinig mo ang tungkol sa taong ito." Magalang na sumagot si Spike Schneider, si Bobby Aguilar, ang kaaway ng Capital City Martial Arts Association. "Tama." Tumango si Happy Ferguson. "Ngayong itinanong kita sa tabi niya, makokontrol mo lahat ng galaw niya. Maging ang lokasyon ng kanyang Mystic Realm o ang Mystic Keys." Mabilis na nagtanong si Spike Schneider, "Guro, gusto mo bang iparating ko ang lokasyon ng Mystic Realm sa Capital City Martial Arts Association?" "Hindi." Napailing si Happy Ferguson. Mula sa mga salita ni Ignacio Burke, tila sinusuportahan ng mga nakatataas si Bobby Aguilar. Kung si Bobby Aguilar ang mananalo, natural na lahat ay matutuwa. Kung hindi siya gumanap ng maayos, maaari tayong sumali kaagad sa Capital City Martial Arts Association at tanggalin si Bobby Aguilar. Sa ganitong paraan, tayo ay nasa isang walang kapantay na posisyon. Sa wakas ay naunawaan ni Spike Schneider at mabilis na tumango, "Guro, naiintindihan ko." Iyon ay sinabi, si Bobby Aguilar ay pansamantalang naghanap ng matutuluyan sa isang hotel. Habang nakaupo siya sa kanyang silid, hindi niya maiwasang isipin na may nangyari. Ang maligayang Ferguson na ito ay tila walang malasakit sa mundo, ngunit ang kanyang tahanan ay puno ng iba't ibang mga kayamanan at mga pagpipinta ng kaligrapya, na halos hindi katulad ng isang reklos. Bukod dito, para sa isang makapangyarihang Mystic Realm Master, imposibleng hindi malaman ng Capital City Martial Arts Association ang tungkol sa kanya. Bagamat nagtitiwala si Ignacio Burke kay Happy Ferguson, karamihan sa atensyon ni Burke ay nakatuon sa battle zone. Parang hindi niya gaanong binibigyang pansin ang mundo ng martial arts. "Kahit na may pagdududa ako, tila wala nang ibang pagpipilian sa ngayon," mahinang buntong hininga ni Bobby Aguilar. Ang paghahanap ng Mystic Realm Master ay napakahirap, at ang paghahanap ng mapagkakatiwalaan ay halos imposible. "Kailangan kong gumawa ng paraan para paghigpitin siya," bulong ni Bobby Aguilar sa sarili. Kinabukasan, dinala ni Command Burke si Spike Schneider sa tirahan ni Bobby Aguilar. "Ipinagkakatiwala ko siya sa iyo," seryosong sabi ni Ignacio Burke. "Kung ano ang gagawin, iyon ang iyong sariling negosyo." Tumango lang si Bobby Aguilar, pagkatapos ay nagsabi, "Salamat, Commander Burke." Nang hindi nagtagal, nagpaalam si Ignacio Burke at nagmamadaling umalis. Hindi nag-aksaya ng oras si Bobby Aguilar, agad siyang umalis kasama si Spike Schneider, patungo sa Green Moon Villa. Pagdating sa Green Moon Villa, naguguluhan na nagtanong si Spike Schneider, "Hindi mo ba sinabi na nasa South Island ang walang-ari na Mystic Realm?" Sumulyap si Bobby Aguilar sa kanya at sumagot, "Tama. Ang South Island ay mayroon lamang isa sa mga walang may-ari na Mystic Realms. Dalawang Mystic Realms na walang may-ari. Ang paghahayag na ito ay Dalawang Mystic Realms na walang may-ari. Ang paghahayag na ito ay nagulat kay Spike Schneider. Hindi sumagot si Bobby Aguilar sa kanyang pahayag. Pinangunahan niya si Spike Schneider sa spiritual spring. Sa oras na ito, maraming cultivator ang nagsasanay malapit sa spiritual spring. Matapos alisin ang mga tao, kinuha ni Bobby Aguilar si Spike Schneider at naglakad papunta sa paligid ng walang may-ari na Mystic Realm.
Ito na, sabi ni Bobby Aguilar, na itinuro ang isang tagpi ng kawalan sa harap nila. Tumango si Spike Schneider, itinaas ang kanyang palad, at ipinikit ang kanyang mga mata. Ang kanyang kamay ay ritmo na humahaplos sa harapan niya sa ere. Makalipas ang ilang minuto, isang mahinang kinang ang nagsimulang lumabas sa kanyang palad. Ang glow ay medyo mahina, ngunit lubhang misteryoso. Paano yan, pwede mo bang buksan? Tanong ni Bobby Aguilar. Binawi ni Spike Schneider ang kanyang kamay, na nagsasabing, oo, ngunit. Magtatagal ito. Gaano katagal? Tanong ulit ni Bobby Aguilar. Nag-alinlangan si Spike Schneider, posibleng 1 linggo. 1 linggo. Lalong kumunat ang noo ni Bobby Aguilar. Ang huling taong binuksan ni Kenneth Min ang isang Mystic Realm, sa karamihan, ay hindi umabot ng higit sa kalahating araw. At gayunpaman ay humihingi si Spike Schneider ng 1 buong linggo na hindi naglaro. Agad itong nagdulot ng hinala. Kabanata 878, Kabanata 878, Pag-uudyok kay Mark Fraley. Lalong naghinala si Bobby Aguilar kay Spike Schneider sa harap niya. Pero kahit na ganoon, hindi pa rin naglakas loob si Bobby Aguilar na magdulot ng eksena. Maaari mo bang pabilisin ito? Masyadong mahaba ang 1 linggo, pansamantalang sabi ni Bobby Aguilar. Tila naiinip si Spike Schneider at sumagot, kung sa tingin mo ay masyadong mahaba ito, makakahanap ka ng iba. Anyway, kailangan ko ng 1 linggo. Nang makita ni Bobby Aguilar ang kanyang saloobin, naramdaman niyang sasampalin siya sa mukha. Fine, a week then, sabi ni Bobby, huminga ng malalim at nilunok ang galit. Kailangan niya ang tulong ni Spike Schneider, kaya kinailangan niyang tiisin ang mga kahihiyan. Tumigil si Spike Schneider sa pag-aaksaya ng mga salita. Inilagay niya ang kanyang kamay sa harap ng Mystic Realm at nagsimulang maghanap para sa Mystic Keys. Gayun din, si Bobby Aguilar ay hindi nang ahas na umalis. Siya ay nag-utos na walang sino man ang pinahihintulutan malapit sa spiritual spring sa susunod na mga araw. Mabilis na lumipas ang oras, at 3 araw na ang lumipas, ngunit hindi natagpuan ni Spike Schneider ang mga Mystic Key. Ito ay natural na nagdulot ng ilang pag-aalala para kay Bobby Aguilar. Sigurado ka bang mahahanap mo ang Mystic Keys? Tanong ni Bobby Aguilar. Sumulyap si Spike Schneider kay Bobby Aguilar at sinabing may bakas ng Tononibik, ang nakatago dito ay maaaring hindi isang ordinaryong Mystic Realm, ngunit isang napakalaking bagay. Naka-jackpot ka na. Nagliwanag ang mga mata ni Bobby Aguilar, totoo ba ito? Talaga. Kung ito ay isang ordinaryong Mystic Realm, nabuksan ko sana ito sa loob ng 1 oras. Kumpiyansa na nanumpa si Spike Schneider. Batay sa aking haka-haka, ito ay talagang isang bihira at matatag na Mystic Realm. Hindi mapigilan ni Bobby Aguilar na matuwa. Bahagyan niyang ikinulong ang kanyang mga kamay at sinabing, kung gayon, guguluhin kita. Pagkatapos mabuksan ang Mystic Realm, handa akong ibahagi sa inyo ni Mr. Jagger ang isang bahagi ng kayamanan. Deal. Tila nakakuha ng mas maraming enerhiya si Spike Schneider. Si Bobby Aguilar ay nanatili sa tabi ng maingat. Nang walang magawa, inilabas niya ang kanyang phone at binuksan ang Martial Arts Forum. Sa sandaling binuksan niya ang Martial Arts Forum, isang mahalagang balita ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ang gumagamit na pinangalanang propeta na nag-post dati, ay nag-post ng isa pang mensahe tungkol sa Martial Saint. Sa loob ng 1 linggo, lalabas ang unang Martial Saint. Maraming sagot sa ibaba, tinatalakay kung sino ang unang papasok sa Martial Saint Realm. Ang ilan ay nagsabi na ito ay si Bobby Aguilar, ang iba ay nag-isip na ito ay si Dominic Taylor, at syempre, ang ilan ay naniniwala na ito ay ang mga matatanda tulad ni Jackson Harris. Kung may pumasok sa Martial Saint Realm, ang balanse ng martial arts ay magbabago ng husto. Eksakto, natatakot ako na maraming nakatagong figure ang lalabas. Sok-sok, ang kapayapaan na tumagal ng 100 taon ay malamang na masisira. Sa pagtingin sa nilalaman sa kanyang telepono, hindi mapigilan ni Bobby Aguilar na kumunat ang kanyang mga kilay. Walang pagkakataon na maging Martial Saint si Bobby Aguilar sa 1 linggo. Ibig sabihin,
Isang linggo na lang si Bobby Aguilar. Pagkatapos ng isang linggo, kinailangan ni Bobby Aguilar na umatras sa Mystic Realm para maiwasang mapatay. Ang biglaang pagkaunawang ito ay nagpaalerto kay Bobby Aguilar at nagdulot ng matinding krisis. Isang linggo, bulong ni Bobby Aguilar. Baka may magbago pa. Sa pag-iisip na iyon, tumingin si Bobby Aguilar kay Spike Schneider at yumuko, kailangan kong pumunta sa capital city. Ikaw na ang bahala sa mga bagay dito. Ikanaway ni Spike Schneider ang kanyang kamay, sige, huwag mong hayaang may mang-istorbo sa akin. Tumango si Bobby Aguilar. Dumiretso siya sa kwarto ni Polly Reeves. Bantayan si Spike Schneider. Kung may gagawin siyang kakaiba, sabihin sa akin kaagad, utos ni Bobby Aguilar. Pagkatapos umalis sa pagtuturo, si Bobby Aguilar ay nagtungo sa capital city ng araw ding iyon. Nilalayo niyang humanap ng paraan para magamit ang spirit binding technique bago ang paglitaw ng Martial Saint. At ang pamamaraang iyon ay kailangang hango kay Mark Fraley. Sa oras na ito ang ika-6 na araw ng Lunar New Year, ang araw ng pagsisimula ng bagong termino sa Martial Arts Academy. Si Mark Fraley ang personal na namumuno sa seremonya ng pagbubukas. Pagkatapos ng kamakailang pagpapalawak, ang Capital City Martial Arts Academy ay mayroong mahigit 100 estudyante. Ang mga mag-aaral na ito ay pinili lahat mula sa mataas na talento ng iba't ibang mga angkan, at bawat isa ay nagtataglay ng mga pambihirang kakayahan. Tumayo si Mark Fraley sa harapan, nakatingin sa mga tao sa ibaba. Ang isang pakiramdam ng higit na kagalingan ay hindi namamalayan na lumitaw sa kanyang mukha. Hanggat umiiral ang Martial Arts Academy, patuloy kaming makakapagbigay ng pagdagsa ng talento, sabi ni Mark Fraley na may mahinang ngiti. Si Chanang, na nasa tabi niya, ay nagbigay ng thumbs up kay Mark Fraley, "Young Master, ang iyong plano ay talagang napakatalino." Napangiti si Mark Fraley, kung dati, hindi man lang natin titingnan ang mga taong ito, ngunit ngayon ay nagbago na ang sitwasyon. Kapag ang isang tao ay naging isang Martial Saint, ito ay nagpapahiwatig ng simula ng panahon ng Martial Saint. Ang pundasyon ng Capital City Martial Arts Association ay hindi naiiral. Sa makatwid, dapat nilang mahigpit na hawakan ang mga talento sa kanilang sariling mga kamay. Sa sandaling ito, biglang kumunat ang noo ni Mark Fraley at bumulong, may mamamatay tao na espiritu. Nararamdaman ko rin. Mabilis na tumayo si Chanang at pinagmasdan ang paligid. Hindi nagtagal, isang figure ang bumaba mula sa langit at lumapag sa harap mismo ni Mark Fraley. Ang dumating ay walang iba kundi si Bobby Aguilar. Sa sandaling ito, puno siya ng fighting spirit, nagliliyab ang kanyang aura, at walang nang ahas na huwag pansinin siya. Bobby Aguilar. Nang makita kung sino iyon, napangisi si Mark Fraley. Naglakas loob ka bang magpakita? Kumunat ang noo ni Bobby Aguilar at sinabing, bakit hindi ako mangangahas? Balita ko hinahanap mo ako. Ngumisi si Mark Fraley, hinahanap ka. Bobby Aguilar, masyado kang mataas ang tingin mo sa sarili mo. Bumalik ka at kausapin mo ako kapag naging Martial Saint ka. Gayunpaman, walang sinabi si Bobby Aguilar at direktang sinuntok ang mukha ni Mark Fraley. Nagbago ang mukha ni Mark Fraley, mabilis siyang umatras, at sa isang iglap ay nabasag ang buong entablado. Ang biglaang pagbabagong ito ay agad na nakakuha ng atensyon ng lahat. Lahat ay mabilis na umatras habang inilalabas ang kanilang mga telepono. Bobby Aguilar, gusto mo na bang mamatay? Kapansin-pansing galit si Mark Fraley. Ngumisi si Bobby Aguilar, pumunta ako ngayon para patayin ka, Mark Fraley. Hindi ka ba kilala bilang henyo ng Second Secret Realm? Gusto kong maranasan ang iyong mga kakayahan ngayon. Karanasan. Kwalipikado ka ba? Sigaw ni Mark Fraley. Tumaas ang isang kilay ni Bobby Aguilar, ano, natatakot ka na ba ngayon? Gusto mo bang maging isang pagong na lumiliit? Mukhang ang henyo ng Second Secret Realm na ito ay walang iba kundi isang reputasyon lamang. Pinaikit ni Mark Fraley ang kanyang mga mata at malamig na sinabi, gusto mong lumaban, magagawa natin ito sa loob ng ilang araw, ngunit ngayon. Sa ilang araw. Kung natatakot ka, sabihin mo lang.
Umirap si Bobby Aguilar, pinutol ang mga salita ni Mark Fraley. Iminumungkahi kong bumalik ka sa Second Secret Realm at maging isang lumiliit na pagong. Agad na nagalit si Mark Fraley, pinandilatan niya si Bobby Aguilar, "Anak, akala mo ba natatakot ako sa iyo? Sige, tuturuan kita ng leksyon, mapangahas kang brat. Young Master, huwag kang pabigla-bigla." Sa sandaling ito, pumagitna si Channing at pinigilan si Mark Fraley. Bumulong siya, "Young Master, huwag kang mahulog sa panlilinlang ng batang ito. Alam niyang may darating na Martial Saint, kaya gusto kanyang hilahin pababa kasama niya bago siya mamatay. Bakit ka dapat yumuko sa kanyang level?" Mark Fraley clenched his teeth, "So should I let him run his mouth off here? Saan ko ilalagay ang mukha ng Second Secret Realm? At saka, nasa consummate inner strength Grandmaster Realm lang siya. Ako, isang half-step martial sage, bakit hindi ko siya mapatay?" Pagkasabi nun, itinulak ni Mark Fraley si Channing at naglakad papunta kay Bobby Aguilar. Kabanata 879, Kabanata 879, isang suntok lang. Isang malamig na pagngisi ang lumitaw sa mukha ni Bobby Aguilar, at mabilis na tumaas ang kanyang aura. Ito talaga ang gusto niya, sa ilalim ng ganoong mga pangyayari, hindi naniniwala si Bobby na hindi gagawa ng hakbang si Mark Fraley. "Anak, kung gusto mo ng away, sasamahan kita." Sa sandaling ito, biglang humakbang si Channing, nakatayo sa harap ni Mark Fraley. Sumulyap si Bobby sa kanya, nanunuyang sinabi ng hindi itinatago, "Ikaw. Isa ka lang aso ni Mark Fraley, sa tingin mo ba ay kwalipikado ka? Ano, ngayon ang iyong Panginoon ay hindi nang ahas na kumilos, kaya isang aso ang kailangang tumayo." Nang marinig ang mga salitang ito, agad na lumundag ang galit ni Channing. Lumakad siya ng isang hakbang, at malamig na sinabi, "Anak, dahil hindi ka tinuruan ng mga magulang mo ng asal, hayaan mo akong turuan ka ng leksyon." Pagkatapos noon, nagkusa si Channing, at sa isang alon ng kanyang manggas, isang serye ng mabangis na pag-atake ng Chi ang pinakawalan. Nang walang pag-iisip, itinaas ni Bobby ang kanyang kamay at pinaputok ang Absolute Beginning Sacred Fist. Agad na nabasag ng Golden Fist ang teknik ni Channing, pinalipad siya pabalik ng 10-10 metro, at bumulwak ang dugo mula sa kanyang bibig. Hindi nito maiwasang mapasinghap ang mga tao. Dapat mong malaman na si Channing ay nasa half-step Martial Saint Realm, isang hakbang na lang mula sa pagiging isang Martial Saint. Pero pinalipad talaga siya ng suntok ni Bobby sa isang kisap mata. Bumangon si Channing mula sa lupa, pinunasan ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, sinabing, "Bata, mayroon kang ilang mga kasanayan. Ano, gusto mo bang ligawan muli si kamatayan?" Malamig na sabi ni Bobby. "Kung itulak mo muli, hindi ako magiging magalang." Gagawa na sana si Channing ng sumigaw pero pinigilan siya ni Mark Fraley. Isang mapaglarong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, habang sinasabi niyang medyo nagbibiro, "Ngayon ang araw ng pagbubukas ng akademya, gusto kong iligtas ang iyong buhay, ngunit patuloy kang nagpumilit, nakakagambala sa eksena." Walang pakialam na tumugon si Bobby, "Tama na sa katarantaduhan, gustong malaman ng lahat kung saan ka ba talaga, ang batang Panginoon na lumabas sa Mystic Realm, ay nahihigitan kami." Sa katunayan, sa pagtingin sa paligid, ang mga mata ng lahat ay puno ng paghanga at pag-asa. Ngumisi si Mark Fraley, "Sige, hayaan mo akong ipakita sa iyo ang pagkakaiba mo sa akin." Habang nagsasalita siya, mabilis na tumaas ang kanyang aura, at dahan-daang umangat ang kanyang mga kamay. Sa kanyang dibdib, talagang nag-condensed siya ng enerhiyang kasing init ng araw. Isang alon ng init ang tumama sa kanilang mga mukha, at ang temperatura ay agad na tumaas. Bagamat taglamig, ang sandaling ito ay parang tag-araw. Pinaikit ni Bobby ang kanyang mga mata, isang tusong tingin ang bumungad sa kanyang mukha. Wala siyang planong mag-aksaya ng oras kay Mark Fraley kundi para mabilis na matapos ang laban. Biglang nagtaas ng kamay si Bobby at inilunsad ang kanyang trump card, ang 10,000 Spellbreaking Punch. Ang suntok na ito ay naglalaman ng lahat ng panghabambuhay na kaalaman ni Bobby,
espiritual na kapangyarihan, divine dragon power, at lahat ng iba pa. Ang lahat ng lakas ay nakondensed sa suntok na ito. Tila naubos ang lahat ng enerhiya sa kanyang katawan, ang kanyang gintong kamao ay kumikinang ng maliwanag. Hindi maganda. Biglang nagbago ang mukha ni Mark Fraley. Sa kabila ng hindi pa nakakahagis ng suntok ni Bobby, naramdaman na niya ang nakakatakot na kapangyarihan sa kamaong iyon. Ang kapangyarihang ito ay isang bagay na hindi kayang kalabanan ng sarili niyang mga diskarte. Anak, ang tuso mo. Hindi napigilan ni Mark Fraley na umungol sa galit. Sa kanyang pananaw, saan gagamitin ang trump card sa sandaling gumawa sila ng hakbang? Gayunpaman, malamig na ngumiti si Bobby, sa tingin mo ba ay pumunta ako rito para makipaglaro sa iyo? Sa isang dagandong, pinakawalan ni Bobby ang nakakalindol na suntok na ito. Sa isang iglap, nagkawatak-watak ang buong martial arts academy. Ang buong eksena ay tinangay ng isang mabangis na buhawi, nagdilim ang kalangitan, at isang mahabang bakas ng mga guho ang lumitaw sa lupa. Ito ang naging resulta ng suntok ni Bobby. Ang pamamaraan sa mga kamay ni Mark Fraley ay hindi pa nakumpleto bago ito nawasak. Nabasag ang kalahati ng kanyang katawan, at lumipad siya ng ilang daang metro palayo. Young Master. Nagpanik si Chanang. Si Mark Fraley ay nag-iisang anak na lalaki ni Luke Fraley. Kung may nangyari sa kanya, kapahamakan. Nagmamadali siyang tumakbo patungo sa direksyon ni Mark Fraley, ngunit pinalo siya ni Bobby, hinawakan si Mark Fraley sa kanyang kamay. Sa sandaling ito, si Mark Fraley ay parang patay na aso, na nakahawak sa palad ni Bobby. Damaloy ang dugo sa kanyang damit, walang tigil. Ikaw, anak ng isang manloloko. Buong lakas, inilabas ni Mark Fraley ang mga salitang iyon bago tuluyang nawalan ng malay. At lalong natulala ang mga tao sa ibaba. Siyempre, hindi nila maintindihan ang mga detalye, ang alam lang na natalo ni Bobby Aguilar ang Second Secret Realm Young Master, si Mark Fraley, sa isang suntok. Damn! Akala ko ito ay magiging isang matinding labanan, ngunit natapos ito sa isang suntok lang. Dapat ba nating sabihin na si Bobby Aguilar ay masyadong malakas, o si Mark Fraley ay masyadong mahina? Pareho ito, ngunit si Bobby Aguilar ay tila isa lamang great completeness military marquis, hindi kahit isang half-step martial saint. Nakakatakot. Sa harap ni Bobby Aguilar, walang kapangyarihang lumaban si Mark Fraley. Pinag-uusapan ito ng lahat, ngunit si Bobby lang ang nakakaalam ng totoo. Ang dahilan kung bakit mabilis na nakamit ang tagumpay sa pagkakataong ito ay dahil sa bilis. Ang sariling ginawa ni Bobby na 10,000 spell breaking punch ay nagkaroon ng malaking side effect, na nag-iwan sa kanya ng ganap na hingal pagkatapos gamitin. Pero sa labas, parang simple lang ang suntok ni Bobby. Bata, bitawan mo ang ating young master. Kung hindi, ginagarantiya ko na pagbabalatan kita at babaliin ang iyong mga buto. Sinama ng tingin ni Chanang si Bobby at galit na sumigaw. Si Bobby ay walang balak na magtagal, at malamig na tumingin kay Chanang, at sinabing, hindi ko siya papatayin. Sabihin kay Luke Fraley na ipagpalit ang spirit binding technique sa kanyang anak. Bibigyan ko lang siya ng 3 araw. Sa mga salitang naiwan, tumalikod si Bobby at naglakad palayo. Sinubukan ni Chanang na harangin ang kanyang dinadaanan, ngunit itinaas ni Bobby ang kanyang kamay at ipinatong ito sa dantian ni Mark Fraley. Kung ayaw mong mamatay siya, bumalik ka at sabihin ka agad kay Luke Fraley, malamig na sabi ni Bobby. Kinagat ni Chanang ang kanyang mga ngipin, galit na tinitigan si Bobby, at sinabing, kung mawalan man ng buhok ang young master, isinusumpa ko sa iyo, lahat ng kamag-anak mo ay walang lugar na malilibingan. Naniniwala ako na magagawa mo ito, ngunit huwag mo ring pagdudahan ang aking determinasyon. Malamig na sabi ni Bobby. Matapos iwan ang mga salitang ito, hinawakan ni Bobby si Mark Fraley at naglakad palayo. Magulo ang eksena. Ito ay dapat na ang araw ng pagbubukas ng akademya ngunit ang hindi inaasahang pangyayari ang nangyari. Pananahimik na nag-uusap ang mga tao, tila pinag-uusapan ang lakas ni Bobby. Kinagat ni Chanang ang kanyang mga ngipin, dahil alam niyang hindi niya kayang mag-aksaya ng oras, at agad na tumakbo patungo sa Second Mystic Realm.
Kabanata 880, Kabanata 880, Pagkuha ng Spirit Binding Technique. Dumating si Bobby Aguilar sa Green Moon Villa, hila-hila si Mark Fraley na malata na parang patay na aso. Nang makita si Mark Fraley na nakahandusay sa lupa, agad na natigilan si Polly Reeves. Sino ito? Bulalas ni Polly Reeves. Ibinasura ito ni Bobby Aguilar at sinabing, idiot lang, huwag mo siyang pansinin. Pagkatapos, itinapon ni Bobby Aguilar si Mark Fraley at nag-iisa sa paligid ng spiritual spring. Kamusta na? May progress na ba? Tanong ni Bobby Aguilar. Tumingin si Spike Schneider kay Bobby Aguilar at itinaas ang tatlong daliri, sinabing, halos 3 araw pa ang kailangan. Tumango si Bobby Aguilar bilang pagsang-ayon, sinabing, nagsumikap ka. 3 araw ito ay mas mabilis kaysa sa inaasahan. At 3 araw ang eksaktong tagal na ibinigay ni Bobby Aguilar kay Luke Fraley. Hanggat hindi lilito ang Marshall Saint, dapat akong pansamantalang ligtas, lihim na pag-iisip ni Bobby Aguilar. Sa kasalukuyang panahon, walang kinatatakutan si Bobby Aguilar sa ilalim ng Marshall Saint, kahit na sina Jackson Harris at Ignacio Burke. Sa sumunod na panahon, nanatili si Bobby Aguilar sa tabi ni Mark Fraley, tahimik na naghihintay ng balita mula kay Luke Fraley. Sa ibang lugar, sa loob ng ikalawang lihim na kaharian, ang mukha ni Luke Fraley ay kakaibang galit. Sa galit, nanginginig ang buong katawan niya. Damn it! Damn it! Ulit-ulit na umungol si Luke Fraley sa galit. Ang bagay na pinakakinatatakutan niya ay hindi maiiwasang mangyari pa rin. Guro, sabi niya gusto niya ang unbinding method ng spirit binding technique, at bibigyan lang tayo ng 3 araw. Nanginginig ang boses ni Chanang habang nagsasalita. With gritted teeth, Luke Fraley snarled, anong karapatan niyang mag-demand? Anong karapatan niya? Gusto kong ako mismo ang pumunta at patayin siya ngayon din. Master, huminahon ka. Nag-aalalang udyok ni Chanang. Labis sa 1 linggo, may taong tatahak sa Marshall Saint Realm. Hindi pa huli ang lahat para kumilos. Bukod dito, nasa kanyang mga kamay pa rin ang Young Master. Sa kabila ng mga salitang iyon, malayo pa rin mapawi ang galit ni Luke Fraley. Fine, titiisin ko pa ng ilang araw. Huminga ng malalim si Luke Fraley, pilit na pinababa ang galit sa kanyang puso. Kumusta naman ang spirit binding technique? Maingat na tanong ni Chanang. Bukas, dalhin mo ang spirit binding technique para makipag-ayos sa exchange, utos ni Luke Fraley sa mahinang boses. Oo, Master. Nagmamadaling tumango si Chanang. Sa labas ng mundo, halos lahat ay tinatalakay ang pangyayari. Pinalipad ni Bobby Aguilar si Mark Fraley sa isang suntok, na hindi may kakailan na kahanga-hanga. Ang kanilang pag-unawa sa lakas ni Bobby Aguilar ay lalong nagiging mailap. Ang pinakanabigla ay ang matikas na pananamit ng mga binata mula sa mga maharlikang pamilya sa capital city. Talagang nanalo si Bobby Aguilar laban kay Mark Fraley sa isang suntok lang, hindi ka panipaniwala, bulalas ni Ricardo Bowman. Sumang-ayon din si Darnell Bradley, oo, maaaring si Bobby Aguilar ay nakapasok na sa half-step Marshall Sage's realm. Hindi, isa lang siyang great completeness military marquee. Kung pumasok siya sa half-step Marshall Sage's realm, gaano siya kalakas? Isang napakatahimik na Tyler Wright ang nasa malapit, nanlamig ang kanyang mukha. Dahil mula mismo sa Mystic Realm, natural na may ideya siya tungkol sa lakas ni Mark Fraley. Ang ikalawang lihim na kaharian ay higit na kakilakilabot kaysa sa Mystic Realm ng Wright family at may mas mayayamang mapagkukunan. Kung si Mark Fraley ay pinalipad ng isang suntok, malamang na hindi rin siya magiging maayos. Salamat at maalis natin siya sa lalong madaling panahon, lihim na natuwa si Tyler Wright. Hanggat may pumasok sa Marshall Saint Realm, ang Wright at Carroll families, ay malamang nagagawa ng hakbang laban kay Bobby Aguilar. Kailangan ko ring isaalang-alang ang pag-urong sa nag-iisang paglilinang, bumantong hininga si Darnell Bradley. Ilang araw nang nag-retreat si Dominic Taylor, iniisip ko kung ano ang naabot niya. Ang mga alingaw-ngaw ay kumakalat ngayon sa lahat ng dako, na nagsasabi na ang kapaligiran ay nagbago, at kasama nito, ang istruktura ng mundo ng martial arts.
Ang mga araw ng pag-upo at pag-enjoy sa mundo ay malamang na nawala magpakailanman. Malamang na ang mga batang aristokrata tulad ni Jonathan Wright na nakatago sa Mystic Realm ay dahan-daang lalabas. Bahagyang tumango si Tyler Wright, hindi ito itinanggi. Kapag may pumasok sa Martial Saint Realm, magiging iba na ang lahat. Ang pagiging isang Martial Saint sa loob ng Mystic Realm ay lubhang mapanganib dahil sa kanilang mapangwasak na makalangit na kabigatian, na maaaring magwasak sa Secret Realm. Sa sandaling ito, ang mga kabataang ito ay nagsisimulang madama ang paparating na krisis. Umupo si Bobby Aguilar sa Green Moon Villa, tahimik na naghihintay sa pagdating ng pamilya Fraley. Bobby Aguilar, ikaw nanay, ginawa mo akong nawala ng mukha. Si Mark Fraley, pagkagising, ay nakatitig kay Bobby Aguilar. Siya ang unang umalis sa Mystic Realm, ngunit pinalipad siya ng isang suntok. Paano niya natitiis ang ganitong kahihiyan? Sinulyapan siya ni Bobby Aguilar at nginisyan, kaninong kasalanan kung hindi ka sapat? Ikaw nanay, bigla akong inatake, giit ni Mark Fraley. Binatukan siya ni Bobby Aguilar at ngumisi, stop spouting nonsense. Kahit ulitin natin, talo ka pa rin. Mark Fraley ominously said, Bobby Aguilar, don't celebrate too soon. May oras pa, at ang kahihiyan na dinanas ko ngayon, ibabalik ko ito sa iyo ng 100,000 ulit. Sige, hihintayin kita. Bahagyang napapikit si Bobby Aguilar at hindi na pinansin si Mark. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Bobby ang ilang malalakas na paghinga na papalapit. Biglang nagmulat ng mata si Bobby Aguilar at tumingin sa entrance. Nakita niyang pinangunahan ni Channing ang 8 tao sa Green Moon Villa. Sa 8 tao na ito, 4 ang half-step martial sages, at hindi niya matukoy ang kapangyarihan ng iba pang 4. Mga santo militar. Hindi sinasadyang nagbago ang mukha ni Bobby Aguilar. Nagalit ba si Luke Fraley? Nagpapadala ng mga martial saint sa oras na ito. Bobby Aguilar. Dinala ko ang gusto mo. Sakto namang nagpanik si Bobby, sumigaw si Channing ng mahigpit. Mabilis na hinawakan ni Bobby si Mark at ipinatong ang palad sa kanyang dantian, sinisigurado niyang mapapatay niya si Mark anumang oras. Habang naglalakad siya papunta sa plaza, nakita si Channing na may hawak na dokumento sa kanyang kamay. Bobby Aguilar, ito ang paraan para i-undo ang spirit binding technique. Biglang inihagis ni Channing ang dokumento sa kanyang mga kamay. Hindi sinasadya ni Bobby na hulihin ito. Maingat niyang tiningnan ang mga lalaki sa harapan at malamig na sinabi, 4 na martial saints. May balak ka bang umatake? Hehe, huwag kang mag-alala, hindi naman kami ganun katanga. Ilang araw na lang, bakit nagmamadali? Sagot naman ni Channing, natatawa ng walang pakialam. Ang 4 na ito ay sumama sa akin hindi lamang upang kunin ang young master, kundi pati na rin para palakihin ka, upang maiwasan ang pagkilala sa maling tao sa loob ng ilang araw. Hindi nawala ang pananakot sa sinabi ni Channing kay Bobby na kumunat ang noo nang marinig iyon. Ang ikalawang lihim na kaharian, tulad ng inaasahan, ay makapangyarihan. Sige, ibigay mo siya sa amin. Malamig na sabi ni Channing. Binitawan ni Bobby ang mga kamay niya at tinabi si Mark. Sumugod si Channing para mahuli si Mark. Young Master, okay ka lang ba? Tanong ni Channing na puno ng pag-aalala. Hindi siya pinansin ni Mark, dumura sa lupa, at pinandilatan si Bobby, sinabing, Bobby Aguilar, tandaan mo ito. Hindi lang kita papatayin, kundi pahihirapan ko rin ang iyong mga mahal sa buhay sa harap ng iyong mga mata. Gusto mong protektahan si Emily Taylor, hindi ba? Ibuhos ko ang dugo niya sa harap mo. I enjoy ang iyong mga huling sandali. Iniwan ang malamig na mga salitang ito, umalis si Mark na may malupit na ngiti sa labi. Huminga ng malalim si Bobby, kinuha ang dokumento sa lupa at mabilis itong binuksan. Sa katunayan, ito ang paraan para i-undo ang spirit binding technique. Pinilit ni Bobby na ibaba ang kanyang tunanabik at tahimik na bamulong sa sarili.